Yo, what's up? Good morning, panibagong araw, panibagong vlog. At ayun po, bali andito ako sa tricycle nila Ate Jenny. At 9:59 ng umaga. Bali Sabado, October 25, 2025. At ayun po, gusto ko lang pong pasalamatan lahat. Yan, unahin natin siyempre. Maraming salamat kay God sa pagbigay ng malakas na pangangatawan, no, sa araw-araw natin ginagawa sa mga project ng Timpaway ni Kuya Noli, at mga vlog natin, lakad, iniingatan tayo lagi. At syempre ayan, at pangalawa, sa solid viewers ni Vince TV, sa buong subscriber ko na nanonood, sa lahat ng sponsor ko at sa lahat ng sponsor ng buong Timpaway. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan, bali yun nga, nung nakaraang buwan nag-challenge si Idol Japper Sniper, ang pinuno ng Sword Family, at isa tayo sa napili, no, na challenger nung nakaraang buwan. Bali yung target namin nun is $15 sa loob ng isang buwan. So nahit naman natin yung $15 na ano ni Idol Japper. At ayun nga, naka-revenue tayo ng umabot ng 2-3. Let lang. Umabot tayo ng 2,000 plus na revenue. At nung 22, kasi araw ng sahod ng mga YouTuber, ng mga vlogger, is 22. Pero minsan pumapasok siya 25, 24. Minsan nga umabot ng isang linggo. At nagkaroon minsan ng delay sa sahod. So yun, nakasahod na tayo yung sa challenge. At siyempre salamat kay Idol Japper Sniper, sa isa tayo sa napili sa challenger nung last month, September, no? At siyempre salamat kay Kuya Noli sa pamumuno sa amin sa buong Timpaway. At kung hindi naman tayo nakasama-sama kay Kuya Noli, di tayo makilala ng ibang viewers pa. Siguro makilala tayo ng ibang viewers, pero hindi sa ganitong pamamaraan, siguro sa ibang pamamaraan, no? So thank you ng marami sa mga nag-support nung nasa challenge ako, nung dun sa site, pag nag-live, yung pamilya Regaspi, maraming salamat sa inyong lahat. At walang humpay na pasasalamat, no? Kahit saan tayo magkita, kung saan man ako pumunta, di ko kayo makakalimutan, kasi naging part yung family Regaspi sa aking YouTube channel. Yan, di ko na isa-isahin, alam na nila yan, yung naandun sa malapit sa site. At syempre salamat sa mga hindi nag-skip ng patalastas, at lalong-lalo na, no, sa mga sponsor na nagpakulay, mga viewers na nag-super chat sa aking channel nung nasa challenge. Grabe, kung hindi dahil sa mga nag-super chat, hindi makuha yung ganong kalaking revenue. Kasi alam ko kasi channel ko alam ko kung magkano lang ang papasok talaga. Kasi nung nakaraang buwan, nung last month, September, kung walang challenge, malamang yung revenue ko talaga sobrang baba, gawa nung yung views. Marami akong upload, ang views sobrang talaga sobrang baba ng views. Di ko alam kung anong nangyari. Siguro dahil sa kasi pag hindi recommended yung channel mo, hindi recommended di YouTube, ang nangyayari, yung vlog mo minsan magno-notify yan sa mga subscriber the other day pa, minsan 2 days bago mag-notify. So ganun yung ni YouTube pag hindi talaga recommended yung channel mo. Paano ba maging recommended yung channel? Siyempre pag malakas ang views, mataas, laging mataas ang views mo, laging recommended yan. Kahit hindi mo subscriber nga, dadaan yan sa wall nila. So ganun ang nangyari sa amin, na medyo mababa ang views, hindi na recommend ni YouTube. Ayan, at balik tayo dun sa
sa ano, sa challenge nung last September na nasahod natin. So yung nasahod ko po nung itong buwan na to nung nagsahod na, kasi nung 22 ang sahod nung September. Bali first time ko makatikim ng ganon kalaking sahod. Bali 6 digit po yung ano, yung nasahod ko. Oh, yun yung totoo. Yan. Di ko na sabihin kung ilan yung putal. Basta 6 digit. Gawa nung ang nabawas din sa tax sa akin is umabot din ng 200 plus. Tama ba? 200 plus. Wait lang, para sigurado. Naantok ako, pambihirang buhay. Wait lang guys ha. Nakakatuwa kasi dahil sa pa-challenge ni Idol Japper, nakatikim tayo ng ganung kalaking sahod. Kasi kung hindi naman nagpa-challenge si Idol at hindi tayo napili, hindi man tayo makakatikim ng ganung kalaking sahod, di ba? At alam na alam niya ng mga viewers natin na vlogger din, kung yung mga nakatikim na din ng sahod, hindi ganun kadali makasahod ng 6 digit kung yung views mo 5k, 2k, minsan hirap pa nga mag 2k. Ganun yun. Hindi ganun kadali makasahod ng ganun kalaki kung lalo na kung hindi ka masuportahan ng mga nagpapalipad. Hindi mangyayari na makatikim ka ng ganun kalaking sahod na abot ng 6 digit. Yan, umabot ng 200 plus yung nakaltas na revenue po sa aking dollar. So malaki-laki din, abutin din siya ng ng nasa 13,000 yung nabawas na tax kung sa Philippine money na. Tinotal ko, umabot siya ng 13 plus yung tax na nabawas, kasi nasa yung 10% yung sa tax ko. Pero nung tinotal ko siya, umabot lang ng ng 9.6 yung tax nung nabawas sa ko sa revenue. Pero malaki-laki pa rin yun kasi nasa 13 plus. So ganun ang nangyari. At yung plano ko nga dun nung bago nag-challenge, sabi ko, nabanggit ko dun sa vlog ko nung wait lang. Naantok ako, pambirang buhay. Excuse me. At ayan, bali umabot nga ng 13,000 plus yung tax. At yung plano ko dun sa nung bago mag-umpisa, sabi natin nag-umpisa, nung pag-umpisa ng challenge, sinabi ko dun na kung masusuportahan ako ng mga viewers at ko yung revenue, sabi ko kung maganda yung revenue, sabi ko bibili ako ng lupa, kasi yung isa talaga yun sa gusto kong mangyari, na makabili ng sariling lupa, no? Kahit hindi sabing malaki yung lote, alam mo, 10 by 10 or 10 by 15 ganun. Sabi ko ganun yung sinabi ko dun sa vlog ko. At siyempre para may din ako panggastos, pang budget habang nagba-vlog. So ngayon, ayun nga, nakasahod tayo ng 6 digit. Nung time na umuwi ako ng Burias, kasi nga may inaano sa akin sila mama ni Kusina na lupa, tinignan namin nga. Ayun, murang-mura talaga sana yun. Lang, nasa 30,000 lang yung 10 by 10. Sabi ko nga dun, kung naging okay lang talaga sana yung papel ng lupa na yun, kahit dalawang lote bibilhin ko, babayaran ko. So nagka-error kasi yung na yun, papel, yung na lupa, tapos malaki daw yung babayaran na buwis pa, tapos nagka-problema. Basta mahirap may paliwanag gawa nung hindi man sa atin na lupa yun, hindi natin alam kung ano talaga nangyari. So nagdalawang isip ako na bayaran yung lupa na yun. So nung time naman na nagtambay ako dun sa Kusina, nagkwento yung papa ni Kusina,
tapos mama niya, meron daw dun sa katabi nung sa kanila na ano na nabili nung, kasi pagkaalam ko, yung sabi niya, tinanong ko kung nakuha na nila yung papel. Sabi ni Kainting, di pa man daw kasi parang di man nila nakasan yung lupa gawa nung, siyempre ginagamit din nila yung pera pag-aaral ng kusina, at parang may balance pa sila. Siguro pag nagkakaroon na ng ano ng tawag yan, yung pag nakasan, makuha na yung ano yung titulo, mapapilan na. Tapos tinuro niya sa akin yung sa katabi, okay lang din naman kasi dun lang sa Burias, ano daw yun, 55,000. So ngayon nag-isip-isip ako, tapos may nag-suggest din sa akin, sabi parang ano daw kasi di makapasok yung motor, tapos yung ano, di man alam kung saan talaga banda yung ano dun, yung pinaka right of way, gawa nung ano pa lang, parang, pero sabi may papel daw yun. Di ko kasi masyadong may paliwanag kasi di man talaga natin alam ang totoong kwento. Parang nagdalawang isip din ako, tapos malayo din siya talaga sa tubig, totoong malayo sa tubig yung lugar na yun, at saka hindi dun pwedeng magpagawa ng bomba dahil sa ano yun, mabato, at saka malalim talaga yung tubig doon. Nag-isip-isip ako, tapos dito nga sa Kamsor marami talaga dito yung binibinta na lupa, kaso di pa natin kaya sa ano, di natin kaya bayaran cash, o yung di natin kaya, sabi natin di kaya sa budget, gawa nung siyempre pag ano, walang matitira sa akin kung ano, kung yan ko yung nasahod ko, no, gawa nung yung mga nakaraang buwan hindi man ganun kalakihan yung sinasahod natin, tapos siyempre nagpapadala tayo gamit gastusin ng mga bata, tapos minsan nagpadala ko dun sa kapatid ko nag-aaral sa Naga, yung nag-working student si Bunso, nagpapadala ako pambayad sa apartment niya, tapos minsan bayaran niya sa school, tapos si mama minsan binibigyan ko din, yung kapatid ko kahit paano nagsishare din ako sa kanila. O siyempre gastos din natin bilang nagbo-vlog, kailangan din natin maglaan ng pera, budget, kasi mahirap mag-vlog po ng wala kang sariling pera, yung wala ka talagang maidudukot. Anyway, for emergency na in case of meron kang gagawin na vlog, kailangan mo na sarili mong perang gastusin, o kahit paano meron kang madudukot. So ganun yung naging naisip ko, sabi ko isave ko lang muna yung pera na nagsahod ko ng challenge, tapos kung makapag-ipon-ipon madagdagan, ayun, makabili na talaga ng lupa, kasi wala man dito din na lupa na yung magda-down ka lang na uhulugan, hindi basta-basta sila magbibigay. Meron dun sa kala ni Ate Bidang, dun sa likod nila Kuya Puloy, ano daw yun, 10 by 15, nasa 270, gawa nung 1.8 yata yung bigay per square meter. O umabot siya ng 2.750 ang total cash. So grabe. Ano, siguro ang ano ko, mag-iipon muna ako ng ano, graba. Ibibinta. So yun lang. At gusto kong pasalamatan lahat-lahat, sponsor, viewers, sila Idol Japper, Lakoya Noli, lahat ng membro ng Sword family. Yan, Planet Sword, Team Kasangga, sa mga solid viewers ni Vince TV, no? Maraming salamat. Parang nag-ano man yung camera. Yan. At sabi ko nga, plano ko, ano kaya kung kumuha na lang muna ako ng motor na hulugan, kasi iba din naman yung mismo talagang sa akin na hulugan. Kasi yung motor ko na Badja, ano yun, galing sa sponsor, galing kay Kuya Neil, bigay yun ni Kuya Neil. Si Kuya Neil nung naghulog 1 taon kalahati, sila yung nag-down, sila yung naghulog.
tapos sa akin nakapangalan. Ang kung sakali sana, plano ko, nag-isip-isip ako, sabi ko, ano mo, yung may mga pang long ride, naisip-isip ko, ano kaya kung kumuha ako ng motor na ano, sniper. Plano ko talaga sniper kung magkakaroon ng chance. Sniper 150. Kasi nung time na napadaan ako doon, nagtanong ako, ano siya, nasa 11,000 yung down, tapos yung monthly abot siya ng 10,000, 1.5 year, 18 months yung ano. Pero sabi ko, pag-isipan ko muna na mabuti kasi hindi ganun kadali. Tapos yung views kasi, yung sahod minsan sa YouTube, hindi naman talaga permanente, depende talaga sa views at depende sa ano mo sa upload. Ayan. So ayun lang po, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, taos pusong pasasalamat, no. At dahil sa challenge sa Idol Japper, nakatikim tayo ng ang 6 digit na sahod. So ayan, tsaga-tsaga lang at maraming salamat at abang-abang tayo. And kung sakali man na pala rin talaga maragdagan yung natin pondo, makabili tayo ng sariling lupa. Mas maganda talaga dito sa Kamsur kasi naandyan lang yung malapit sa syudad, malapit sa sa Kabiasnan talaga. Hindi ka natatawid ng dagat. Siguro kung may bahay naman doon sa Burias, nandun si mama, pag ganun na lang pa tawid-tawid kung sakali man. So maraming salamat at hanggang dito lang yung vlog ko at abang-abang tayo sa mga next vlog ko pa. Alright, bye bye.